Puno ng pangarap sina Rosita at Juanito nung dumating sila sa Canada. 43 taon na ang nakalilipas. Marami sa mga plano nila ang natupad sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtutulungan. Si Juanito ay naging mekaniko sa isang airline at si Rosita naman ay nagtayo ng kanyang sariling negosyo. Isa sa kanilang pinakamalaking pangarap ay ang libutin ng mundo sa kanilang pagreretiro. Ngunit nang matuklasang si Juanito ay may sakit na Alzheimer, ang pangarap nilang ito ay hindi na natupad. Nag-retire ng ora-orada, hindi ko alam. Magulgul na ako ng iyak, sabi ko. Lahat naman ng mga desisyon, pag kinakausap mo ako, tinatanong mo ako, bakit ito very important pa naman, di mo mala ako tinanong. Nakaganyan lang siya. Tapos yung kumpare ko rin, kinausap ko rin. Sabi niya, alam mo Mari, kinakayamutan na talaga dito yan kasi para bang uupo sa trabaho, wala namang gagawin, washroom. Tapos babalik, wala namang gagawin, washroom. Minsan ay nakita na lamang ng kanilang anak, si Juanito na nagsasalita ng mag-isa. Dito na napagpasyahan ni Rosita na ipatingin ang asawa sa doktor. In-admit siya. Tapos nung pagka-admit yun, examine siya ng psychologist, psychiatrist, neurologist. Lahat sila, conclusion, early stage of Alzheimer. Inirekomenda ng mga doktor kay Rosita na dalhin si Juanito sa isang nursing home. Pero napagdesisyonan niya na alagaan sa kanilang bahay ang asawa sa kabila ng pagiging abala sa kanyang mga negosyo. Nang tumagal, lalong napadalas ang paglabas ni Juanito dahil hindi na ito mapakali. Parot-parito sa mall, kakain, balik sa mall, kakain. Bawat makita raw mga Pilipino, may makakahera ako doon ng mga customer. Hi, Pilipino ka? Hi, Pilipino ka ba? Ganyan daw. Nung minsan tumawag naman, Manang, naku, namimigay ang si Manong ng dried mango, namimigay ng mga candy rito. Sabi ko, hinahakot yung parinda niyo, pinamimigay daw doon. Tapos sasabihan ko naman, hindi na. Tapos yung gano'n na naman. Hanggang isang araw, habang abala sa kanyang tindahan, hindi niya namalaya na papalabas na ang asawa. Nung lumalakad na dito, sabi ko, lika dito. Makita niya ako gano'n. Ako, tumasba na. Ako tumakbo na rin. Wala kaming jacket, walang puro snow pa dyan sa labas. Takbo siya, halika ako, uwi ka dito, halika. Pagkita sa akin, lalo nang bumilis ang takbo. Habol naman ako. Nung kita ko habol, takbo pa rin siya. Hanggang sa butin, di tumakbo malayo hanggang doon sa laneway. Umikot na siya dito. Nadudulas kami, very slippery. Umikot siya na sa laneway hanggang pabalik naman doon sa Marjorie. Papunta na dito, tapos makita ko pumabalik. Marunong pang umuwi. Umuwi ng diretso dito. Ang pangyayaring iyon ay nasundan pa ng maraming insidente ng pagkawala. Nakakuha si Rosita ng ID bracelet para kay Juanito mula sa Alzheimer's Society. Nakatulong ito sa kanya at sa mga pulis upang maibalik ng ligtas ang asawa sa tuwing ito'y nawawala. Humingi din siya ng tulong sa CCAC para magkaroon sila ng tagapag-alaga na aagapay sa kanya sa pagtingin at pag-aalaga kay Juanito. Nung hindi pa ako nakakakuha, sabi ko, Diyos ko, mauuna pa yata ako dito. Kasi yung bang na-stress ka, di ba? At the same time, nakikita mo siya, naawa ka, parang naiiyak ka, hindi maintindihan kasi buhay ninyo dati, hindi naman ganun. Tapos suddenly, parang biglang naging malungkot. Yung plano-plano, mga bakasyon, nawala lahat. So, sabi ko, nung nagkaroon naman ng nag-aalaga, sabi ko, malaking ginhawa ay tulong talaga. Sa kabila ng malulungkot na pangyayari sa kanilang buhay dahil sa kinahinatnan ng asawa at pagkaubos ng marami sa kanilang mga ari-arian, nananatiling malakas ang paniniwala ni Rosita. Magtiwala ka lang. Magdasal ka lang. Bahala na, Lord. Nasa kamay mo na lang. Napaubaya ko na lang sa'yo kung anong kaloob mo, kung itong kapalaran namin. Okay lang. Di bali nang nahirapan ako. Alagaan ko siya. Basta buhay lang. Laking pasalamat niya na matapos ang 14 na taon mula na na-diagnose si Juanito, ay kapiling pa rin nila ito. Payo niya sa mga taong nasa parehong sitwasyon ay magbigay ng walang sawang pagmamahal, pag-aalaga at pangunawa. Dahil naniniwala siya na memorya lang ang nawawala sa mga taong may Alzheimer's, hindi ang kanilang sarili.
kahit na hindi siya nagsasalita or alam mong parang hindi ka kilala, nararamdaman din niya siguro na mahal mo siya, kaya siya mismo parang gusto pa rin mabuhay. Sa kasalukuyan, mahigit na 740,000 mga Canadian ang namumuhay ng may Alzheimer's o iba pang sakit na kaugnay nito. Ang bilang na ito ay halos dodoble sa 1,400,000 tao sa loob ng 20 taon. Tulungang maging ligtas ang iyong mahal sa buhay o ang isang kakilala. Para sa mga taong may Alzheimer's, ang bawat hakbang ay mahalaga.